Pero sasagutin ko na rin yung tanong mo. Pareho ako ng katanungan ng marami, no? Na bakit kaya pinipilit nila na gawin to sa panahon? Yung second, yung impeachment, which will start in early July. But third is the corruption issues katulad ng flood control. So we finished a caucus over lunch and we agreed, subject to some minor discussion pa among our chairpersons and the paperwork, that a subcommittee will be formed sa flood control and Senator Marcoleta will issue the notices on Monday para ituloy na sa Thursday yung flood control scam hearings. Ayan. It will be impartial. Hindi pwedeng umupo kahit sino, sila lang ang pwedeng umupo. So they are not working for the national interest. Hindi importante kung ano ikabubuti ng Pilipinas para sa kanila. Ang importante lang ang ano ikabubuti para sa kanilang partido. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito naman tayo sa Kuya Goods nagbabalik. At syempre kung di ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. Rekta na tayo ha. Andyan yung join button kung gusto mo sumali sa ating komunidad. At sa dulo ng ating video, yung shoutout segment natin, huwag niyong kalimutan. At mag-comment ka ho. At baka ma-shoutout ka na. Doon naman sa hindi pa na-shoutout, damihan niyo po yung pag-comment. Baka ho natatabunan. Kaya hindi yung nababanggitan yung pangalan. Asidre. Para tila baga, panic mode na ang mga kampo ni Tamba. At Tamba Luslos, itinanggi siya ang utak, ha? Nako, dito na tayo magkakaalaman. Sigurado, laglag ang tuka nyo dito. Pag nasimula na ho, kasi ang balita natin, by next week o bukas o sa sunod na araw, sigurado na ho, paiimbestigahan na ng Blue Ribbon ang naturang flood control issue. Pero balik tanaw tayo. Noong una, naniyayabang-yabang ni Pangulo na ang mga Duterte ay pinupolitika kaya pinupukol ng sangkatutok na ang tawag dito, pinupolitika ng uso si Tatay Digong. Ngayon, siya naman pala ang gagawa nito mga bagay-bagay na ito, pasok natin. Para matauhan siya at ang kakapalan ng muka, minsan pagbawas-bawasan niya. Gustong pabagsakin si Duterte, hindi dahil sa kanilang paniniwala na hindi tama si Duterte o hindi gusto ng tao si Duterte. Ang kanilang ginagawa ay pamumulitika. Kailangan sila ang uupo. Hindi pwedeng umupo kahit sino, sila lang ang pwedeng umupo. So they are not working for the national interest. Hindi importante kung ano ikabubuti ng Pilipinas para sa kanila. Ang importante lang ang ano ikabubuti para sa kanilang partido. It's only the partisan interest that they are fighting for. They are not fighting for the national interest. And that has been, unfortunately, the nature of politics under these people. And that is why binoto ng tao si Duterte so that change will come. Nakalkal ko lang tong video na ito. Mama, iba pala ang pananaw mo nung hindi ka pa naluluklok, nung sumisip-sip ka pa sa mga Duterte. Ganyan pala ang paniniwala mo na talagang pinupolitika at pupolitikahin. Pero nangyari, bakit ngayon? Totoo nga ang kasabihan. Nagbabago ang tao kapag naluklok na. Nagbabago ang ugali ng tao kapag meron na siyang pinagmamalaki. Pero noong kasalukuyan na ikaw ay nanlilimos pa lang, ng tulong sa mga Duterte, hindi ka makabasag pinggan. Hindi, ibalik lang natin. Ngayon, yung lahat ng sinabi mo, yaan ang ginagawa mo. Totoo? Tanungin nyo yung mga subscriber natin dyan. Sagutin nyo. Andyan lang yung comment section kasi nakakawindang, nakakalula yung mga pinagsasabi nito noon. Samantala ngayon, kung ano yung banat niya noon, kabaligtaran sa nangyayari ngayon. Yung mga bumabanat daw ay pamumulitika sa Duterte. Tumpak! Tumpak yung sa tinabi mo. Tama-tama. Walang kulang, walang labis, walang kulang. Pamumulitika. Yan ang banat sa mga Duterte. Ngayon, ito. Ano ang masasabi ng taong bayan sa mga lahat ng kasinungalingan mo? Hindi, nagkautal-utal ang mama dito eh. May papasok lang ako isa pang video. Kasi ang mama, nung una, yung flood control na issue, di ba, ang sabi niya dito, marami tayong flood control.
5,500 ang flood control natin. Ngayon, pinagsinungalingan na naman niya, na-was out. Pasok mo para matauhan na kayo. Flood control projects, bubusisiin daw sa budget yung mga flood control. Oo, sige, Because sige. of what's been happening. Wala akong problem. But also they have to realize there are two sides to this. Sinasabi yung flood control, talagang nang-overwhelm ang flood control natin. May flood control tayo, hindi kaya. Hindi talaga kaya dahil sa buong kasaysayan ng Pilipinas, wala pang ganito. Ngayon lang natin haharapin ito. Hindi daw kaya ang flood control na overwhelm. Noong una, ang yabang-yabang na mama, meron tayong 5,500 flood control. Marami pang ipapatayo. Oo, nagkabistuhan na. Puro kalokohan lang pala. Di ba? Napupunta lang pala sa mali-malita. Ngayon, ito, bakbakan na sila, magpinsan. Ha? Talagang makikita nyo dito kung pumapalag din si Romualdez eh. Di ba? Ang sabi niya dito, hindi ako ang utak. Patay kayo diha. Hindi raw siya ang utak. Sino kaya ang ituturo ni Romualdez pagdating sa usapin na ito? Pumalag ang kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez sa alegasyon ng ombudsman na siya ang utak ng budget insertion sa flood control scandal. Kasunod ito ng anunsyo ng ombudsman na hinahanda na ang anilay grandest case of them all laban sa dating House Speaker. Ito daw yung kasong pinakamatindi. Ito daw yung kaso na ngayon nyo lang naririnig at maririnig. Bang klase, no? The grandest case. First time ever in the history. Nako, sino kaya ang utak dito? Ngayon, ito kailangan panindigan niya yan. Kasi, pag siya ang itinuturo ng ombudsman, kailangan, siwalat niya kung sino. Ito na ho ata yung nasasabi sa hula na talagang masisira na talaga ang pangalan ni Bangag dito. Kasi pag ito kumanta at tinuro si Bangag, siya po si Bangag. Hindi, katotohanan lang ito Kasi kung ito ay didiin ni ombudsman, wala na siyang magawa sa utos ng amo ni ombudsman, kailangan niya ilaglag para malinis kuno ang pangalan ni Baybay M. Ang problema, wala na ho kayong lilinisin. Bulok na ho, Kung baga sa basura, hindi na ko kaya talagang gawa ng remedyo. Ito, ang sitwasyon nito ni Martin ngayon, kailangan niyang ilaglag na talaga kung sino ang mastermind o else siya ang ilalaglag ng mastermind dito, aray mo. Ang pahayag iginiit ng tagapagsalita ni Romualdez na walang functional control ang House Speaker sa pagpapasa ng budget. Ayon kay Atty. Elaine Atienza, hindi hawak ng iisang tao o opisina lang ang pambansang budget. Anya, dumadaan ito sa masusing deliberasyon bago aprubahan ng Pangulo. Giit niya walang kakayahan ang Speaker na diktahan ang mga senador, ang Pangulo o sino man sa proseso. Hindi rin daw mababatas ang nagre-release ng pondo o nagpapatupad ng proyekto kundi nasa kontrol ito ng ehekutibo. Nanawagan sila na maging patas at nagpahayag din sila ng pagkabahala na hinahayaan lang daw ang mga naratibo na walang basehan o ebidensya. Handa raw si Romualdez na sagutin ang mga alegasyon sa nararapat na legal na proseso. Ayan ang problema ngayon. Tapos ang karera dito. Kasi kung sasabihin niya, hindi ako ehekutibo. Hindi kasi nung nangyari yun, di ba, merong question nun sa pondo bago lumabas yan . Di ba, pinabibito yan. Binito nga, kunwari. Pero closed door nagkapirmahan. Naalala niyo yun? Ilang mga senador ang nandun doon, kasama si Poet, kasama sino pa ba yun? Yan, si Tutasen, kasama si Mamang Escudero, si Chis Escudero. Ito, nako. Tapos ang pondo napirma na agad di ba? Nagka-problema yan sa GAA, sa BICAM, di ba? Pinag-aawayan nila, bakit kamo lumusot? Ito na yun, minadali. Ngayon, nasiwalat, nabuko. Yung budget. Sino naman daw ang itinuturo? Ehekutibo. Yan ang bulalas ng bibig Ehekutibo. Wala naman daw siyang kakayahanan. Ang mababatas daw ay wala hong kakayanan na magpasa ng mga budget. Tama nga naman. Kaso nga lang, sa kumpas ng kamay at senyas ng
senyas ng mga amo, sigurado mapipirmahan. Ngayon, kung ilalaglag ka ni Ombudsman, ikaw na ho, magdesisyon ka na. Ilaglag mo na rin kung sino yung dapat mong ilaglag. Ikanta mo na ika nga mula abakada hanggang za, ikanta mo na kung sino-sino yung mga dapat banggitin dyan. Kasi kung ikaw ay gigisahin at ikaw ay magiging scapegoat, yari ka. Sigurado. 'Di ba? Ngayon, nagpa-panic mode na. Alin Kuya Goods? Ito sila, panic mode na sila. Noong nalaman na meron na hong schedule itong flood control, nagsalita na ho, nagpa-interview na ho. Nako, kasi naman, ang mali-maleta, sabi ni Aling Ledesma, baka mamaya, ibanggitin ang pangalan doon sa mali-maleta. Nako po, eto na magkakalintikan na tayo dito. Isusukan nyo lahat yan. Pag nadamay ang pangalan mo, Bakit kaya pinipilit nila na gawin to sa panahong ito ngayon, di ba? Alam naman natin kung ano at saan nakatuon ang atensyon ng taong bayan at ngayon kailangan nilang buksan ulit kung saan ayaw naman nilang pirmahan yung partial report na tinapos ni Senator sir, wait lang sir Wala hong tinapos. Ang gusto ni Senador Marcoleta, imbestigahan yung amo mo. Paano matatapos? Hindi nga pinatawag si Senador Marcoleta, hindi pinatawag itong 18 Marines at yung amo mong si Balulong. Sino ba naman pipirma doon hindi nga natapos? Yung pinagmamalaki mo ngayon natapos ni Pinky. Huwag kayong magbibitaw ng salita na hindi ho at walang katotohanan. Kayo ginagawa niyo hong mangmang at pinanganak kahapon ng taong bayan. Hindi ho ganun. Mali ho kayo ng pagtingin sa mamamayang Pilipino. Ang mamamayang Pilipino ngayon matatalino na. At ngayon, kung gusto niyong subuan sila ng mga kwento niyong kortsero at barbero, may social media na ho tayo. Lahat ng tao ngayon nakatutok sa SOCMED at merong mga sari-sariling account. Tandaan nyo yan. Kung gusto nyo mapaniwala sila, hindi ho maaari. Tignan nyo yung pahina nyo, pinagtatawanan kayo ng tao. Son. Ako, I would react with caution, no? Kasi I'm not so sure how they do their process sa Senate. Pero ang pagkakaalam ko, katulad sa amin sa Kongreso, the one who creates the subcommittee is the mother committee, hindi plenary. The plenary organizes the mother committees and then the mother committee, kumbaga, ito in this case, the Blue Ribbon, is supposed to be the one to create the subcommittee. It's unheard of sa House na gagawa ng subcommittee for that purpose. Bakit kayo nagpapa-interview na ngayon? Naglalabasan kayo. Noong una, na medyo yamado kayo kasi sila ang majority, ayaw nyo magsilabas, tahimik kayo, wala kayong mga kwentong ganyan. Ngayon, nakakuha ng 13 boto itong sila Senator Alan Peter Cayetano, ngayon nagmamadali kayo kasi last minute pag-uusapan na ang flood control issue. Naku, baka pag umamin na rin yung amo mo dahil siya ang nahahatid ni Ombudsman, baka kasama, sabi ni Aling Ledesma, yung tumanggap ng mali-maleta. Pwedeng kasama ka, pwedeng hindi. Pwedeng kasama ka talaga, sabi ni Aling Ledesma yan. And in any case, all of these actions have to be approved on the floor sa plenary. Which I'd like to presume hindi naman sila nag-session mula ng Webes, di ba? So I would want to withhold my reaction on whether it is in accordance with the rules or not. No, kailangan gusto kong antayin until Monday kung how the plenary of the Senate will deal with that. Pero sasagutin ko na rin yung tanong mo. Pareho ako ng katanungan ng marami, no? Na bakit kaya pinipilit nila na gawin to sa panahong ito ngayon, di ba? Babalik ko sa iyo yung tanong mo. Bakit pinipilit nyo na i-impeach si BP Sara ng 2 beses at pinagtulong-tulungan nyo pa? Yan din ang katanungan namin. Alam naman natin kung ano at saan nakatuon ang atensyon ng taong bayan. Sige, sabihin mo. At ngayon kailangan nilang buksan ulit kung saan ayaw naman nilang pirmahan yung partial report na tinapos ni Senator Lacson. Ayan tayo puro kayo kaututan na naman Wala nga tinapos 'Di ba? Ang tanong ko naman sa'yo,
Bakit naglalabasan kayo ngayon kung kailan nagkaroon na ho ng committee at itong chairman na mag-uusig sa flood control at yung schedule ng pag-uusig, saka kayo natataon naglalabasan. At parang ayaw nyo pang mangyari na pag-usapan ng flood control. Samantalang yan yung hinahanap ng taong bayan matagal na. Halos mag-iisang taon na nga yung usapin na yan. Di ba? Kaya nakakatawa. Maglalabasan kayo para saan? Sasabihin nyo naman, ginigipit ng majority itong minority, gano'n naman ang palalabasin nyo. Noong kayo, sila ang majority, walang gano'n ang minority. Sila Alan Peter Cayetano, walang question. Sumusunod sila. Ngayon, sila ang nasa baba. Ayaw nilang sumunod. At gagawa pa sila ng kwento ngayon. Pipilitin ngayon, makakuha na naman ang leadership ng Senado, which is makuha nila ang majority. Sino naman ang pipilitin nilang bumoto sa kanila? Sana lang doon sa naglakas ng loob. Wag na ho kayong lumipat. Nasa tamang landas na kayo eh. Ito na lang kaya yan natataranta dahil marami hong re-electionist dyan sa minority. At basura na pan talaga yung mga pag-uugali niya, sabi ni Aling Marie. Dahil bakit kamo? Imbis na pagtuunan ng kanilang trabaho, wala, nakisimpatya pa sa mali-malita. Aray mo. Hindi, ito lang para para maliwanag. Kung ikaw senador ka at wala kang pakinabang sa mali-malita, di sana hindi ka na nakialam dyan sa usapin na yan. Di ba? Kayo pare-pares kayong senador. Parang yung ibang senador sa minority ngayon, kinakampihan yung mga taga-kamara. Totoo, di ba? Ngayon, ngaw-ngaw kayo ng ngaw-ngaw dito. Oo, kailan yan? Kahapon yan. Why the sudden shift? Why the sudden urgency? Hindi siguro natin makakailan na maisip ng ibang tao. Why the sudden urgency daw? Samantalang sila, noong kumuha sila at nagkalap sila ng pirma dito sa impeachment ni BP Sara, isang araw lang. Isang araw lang nakuha nila ang boto. Tapos ito, why? Nagtatanong ka ng why? O sagot sa'yo, Dilaylay. Kasama mo si Dilaylay dyan. Siguro sa kamera at marami kaming mga kasamahan ang nagtatanong bakit pinipilit ngayon. Kita nyo na, lumabas din sa bibig mo. Marami kang kasamahan sa kamera na nagtatanong para nababaligtad na ang usapin, ganon. Kasi akala nyo, makukuha nyo lahat ng mga gusto nyo. Sa kamera lang yon, pero sa Senado, hati ang opinyon ng mga senador. May mga senador na tanga at bobo. May mga senador na matatalino at abogado na ayaw nilang makisawsaw sa mga politika na ginagawa ng mga taga-kamara. Ganun lang, simplahan nyo lang. Hindi para hindi tayo maging tanga sa mga sinasabi nila na si Bibi Sara daw, at itong mga senador na kumakampis kay Bibi Sara, walang ginawa kundi lang mamulitika. Mali, kayo ang namumulitika. Wala kayong ibang ginawa mula 2023 hanggang ngayon. Bibi Sara, Duterte pa rin ang mga binabanatan. Tapos magngangaw-ngaw, iyakin naman pala. Total, nandyan na rin naman ang proseso sa ombudsman, which is the proper forum. And I think everybody will agree that that is a proper forum. Paano yan sa amo mo? Ano ba sabi ng amo mo? Pag siya ay ginawang scapegoat, sigurado may ikakanta siya. Pag kumanta yung amo mo, sama-sama. Sama-sama tayo hanggang dulo, walang iwanan. Sigurado. Oo. Pinakamalaking budget at pondo. Wow, sarap. Paldo. Paldo ang mama. Kaya tingnan mo yun, jumojompak na oh. Uy, diet din. Minsan pag may time, diet din. The ombudsman at the moment, because cases have started to be filed, hindi mo maiwasang isipin ba na ginagawa ba nila ito para sa umaga, babalikan nila lahat yung mga executive agencies para sa hapon sa impeachment. Medyo nawawala kami, nakakalampag kami sa impeachment court. Wag naman husa ng ganun, di ba? Nako, dami mong pasakali. Hindi pa tapos yan.
Oh, tuloy-tuloy pa yan. Pag nakaupo si Bibi Sara, tandaan mo yan, sabi ni Aling Marie. Hindi pa dyan nagtatapos yan. At lalong dito yung usapin kay Balulong. Pag siya ay kumanta at tinuro na sa ekutibo kung sino ang mastermind, laglaga na magpinsan, kasama-sama yung mga nakikinabang, hindi pwede siya lang. Kung siya nga, di ba sabi niya, pag ako ginagawang scapegoat, damay-damay tayo dito. Baka maaari. Kaya naglalabasan na ang mga, ayan na, Alipores. Meron pa nga dyan yung taga Maynila eh. Bakit daw kakasuhan si Martin? Mabait naman daw si Martin. Ha? Kakagulat kayo ah. Ginugulat nyo kami sa mga pinagsasabi nyo ah. Ganyan-ganyan kasi yung mga nakikinabang. Sa mga usapin. Pag nakikinabang, mabait. Pag hindi nakikinabang, masamang tao. Ganun ba? Ginagawa ba to para to undermine the impeachment process? Kung hindi mo man mapipigilan yung impeachment trial from proceeding, baka iniisip nila pwedeng, sige, guluhin na lang natin. Di ba? Hoy, na naman tayo. Ang dami nyo talagang mga ano. Alis na nga dyan, alis ka dyan. Wala kang kakwenta-kwenta. Kami ay ano lang kasi baka kasama kayo doon sa ikakanta ni Martin. Eto na. Yung hindi naman nanalong Gabriela Party List na pinamalit. Alam nyo itong Gabriela na to, pamalit lang yan. Doon sa Duterte Youth Party List na nagkaroon ng boto na 2 million mahigit. Ayan nanggugulo lang yan. Kaya ngayon kinasuhan ni Atty. Topacio. Kung gusto mong galangin ka, ay dapat galangin mo rin ang karapatan ng ibang tao. Tama. Naghain ng petisyon kanina sa Korte Suprema si Attorney Ferdinand Topacio upang patawan ng indirect contempt si Gabriela Party List Representative Sara Jane Ilago. Batay sa petisyon ni Topacio, nilabag ni Ilago ang confidentiality rules sa disbarment cases. Nag-ugat ang usapin sa disbarment complaint na isinampa ni Ilago laban kay Topacio noong March 12, 2026 matapos ang mga naging pahayag ng abogado sa kanyang programa. Sa March 5 episode ng nasabing programa, binanggit ni Topacio sa isang legal hypothetical discussion na pinagnasahan niya noon ang kongresista. Ang disbarment complaint po ay confidential under our rules of court. Sapagkat ito po ay nakakasira sa reputasyon ng isang abogado Tama. na hindi pa man nahahatulan kung may kasalanan o hindi. Iginit ni Topacio sa kanyang petisyon na sinadyang isa publiko na Ilago ang reklamo sa pamamagitan ng mga media advisory sa Viber at mga panayam. Ang mga aksyon ni Ilago ay malisyosong ginawa upang sirain ang kanyang reputasyon sa publiko. Wala yan. Huwag na natin pag-usapan yan. Dapat lang yan kasuhan ni Atty. Topacio kasi wala namang ginawa yan eh. Kung meron kayo nababalita ang mga bayan-bayan na party list, Makabayan, Unggoy Bayan, Black-Black, huwag kayo maniniwala dyan. Yan ay samahan ng mga taga-mountain. Walang ibang ginawa yan, kundi manggulo dyan sa kalsada, mag-ingay sa kalye, dyan sa Mindiola, dyan sa may Welcome Rotonda, sila yun. Ngayon, nagtataka ngayon, dati nasa bundok, ayan, nasa Senate. Yung iba nasa Congress. Yung iba, senador pa di umano, sabi ni Aling Ledesma. Kaya walang nangyayari sa bansa natin eh. Gustong maging komunist na bansa eh. Di ba? Senator Alan Peter Cayetano. Ito, pakinggan nyo. Tapusin nyo kung ano yung kanyang mga sinasabi rito. May subcommittee na itong flood control. Dito na madadali yung mga magdanakaw, yung mga dorobo, yung mga nagtulong-tulong para imalita ang kaba ng bayan. Sana lumabas ang katotohanan sa pamumuno ni Senador Alan Peter Cayetano at magagaling na mga senador. Pasok! Yung second, yung impeachment, which will start in early July. But third, is the corruption issues katulad ng flood control. So we finished a caucus over lunch and we agreed, subject to some minor discussion pa among our chairpersons and the paperwork, that a subcommittee will be formed sa flood control and Senator Marcoleta will issue the notices on Monday para ituloy na sa Thursday yung flood control scam hearings. Ayun! It will be impartial and we want the whole truth and not only some truth or some true, some not true to come out.
kung makikita niyo may conflict na kagad. Sabi ng ombudsman, meron mastermind. Sabi ni Senator Lacson, walang mastermind. Sabi ni Senator Lacson, ito yung mga dapat hindi imbitahin. Sabi naman ni Senator Marcoleta, ito dapat imbitahin. So I'm inviting the whole public, bantayan niyo Senado, in the same manner that we are on trial when we have the impeachment. We also have to hold everyone accountable pagdating dito sa flood control. Yan bantayan nyo. Itong usapin ng flood control kasi ang tagal ng usapin yan, tinatago ng Blue Ribbon Chairman Committee o yung chairman na si Pinky. Ilang buwan na sana napag-usapan kung hindi inangkin. Kung hindi kagad pinalitan ito si Senador Marcoleta nung hawak-hawak niya pa ang chairman ng Blue Ribbon, tapos na siguro ang usapin na yan. Ibabalik natin ang usapan. Saan kumuha si Ombudsman ng mga kanyang dokumento para pakasuhan si Martin? 'Di ba? Sa 18 Marines din. Ngayon naniniwala kayo na merong pandudurobo si Balulong. Anong ang gagawin natin diyan? For sure, malamang sa malamang matuloy at matuloy ang usapin sa pagsisiyasat kung sino ang magnanakaw sa kaban ng bayan. The best yan. Pag yan ho ay napatunayan na si Balulong at yung kanyang pinsan ang magnanakaw at kumakamal sa kaban ng bayan, tapos na ang kanilang karera sa politika. Wala na hong boboto, wala na hong maniniwala. Sad-sad na. Hindi lang sa negative 15, baka mag-negative 88. Etong si Bonget. Diba? Ang tatakaw niya sa pera. Kaya tignan mo lahat ng mga sinabi niya, binanggit ko na to kanina sa isang slide, ulitin na lang natin. Ito yung kayabangan niya nung hindi pa siya nananalo at kumukuha pa ng limos sa mga Duterte para ma-endorso. Sinabi niya, kaya daw binabatikos si Tatay Digong, pinupolitika. Balik natin. Gustong pabagsakin si Duterte, hindi dahil sa kanilang paniniwala na hindi tama si Duterte o hindi gusto ng tao si Duterte. Ang kanilang ginagawa ay pamumulitika. Kailangan sila ang uupo. Hindi pwedeng umupo kahit sino, sila lang ang pwedeng umupo. So they are not working for the national interest. Hindi importante kung ano ikabubuti ng Pilipinas para sa kanila. Ang importante lang ang ano ikabubuti para sa kanilang partido. Yun! Tumpak! It's only the partisan. Tumpak na tumpak yung sinabi ng mama. Ganon din yung nangyayaring yun. Pamumulitika. Kaya sinisiraan, pamumulitika. Ayun, totoo! Daman-dama ng taong bayan. Kaya winawasak ang pangalan Duterte kasi sa pamumulitika. Kaya pinupukol at binabato ng napakamaraming issue, pamumulitika rin. Sino ang gumagawa ngayon? Kung sino ang nagsalita, aray mo. Di ba? Ngayon may usapin dito, aalis daw sa minority. Sino? Naku, sino kaya ang aalis sa minority ngayon? Magiging hero? Parang, hindi ko lang alam kung talagang may aalis sa minority at lilipat sa majority. Ibang usapin na naman yan. So, Senator Jinggoy, nag-bail na ho sa kanyang kaso. Dalawa kasi kaso ni Senator Jinggoy Tapos, meron naman silang hinahain na bagong eksena. Kay Senador Villanueva naman ito. Di ba? Alalahanin nyo. Napag-usapan na rin yan. Baka mamaya nga, ganun ang gawin nila. Ngayon, kukuha na naman sila ng boto para saan? Magkaroon na naman ng panibagong usapin. Liderato na naman sa Senado. Testigo sa flood control scam. Naku, sino kaya yung mga testigo sa flood control exam? Alamin natin yan. Alamin natin. Sino-sino siguro yung mga ipapatawag dito. Sana lang, Sana lang. Uy, nawala tayo. Yung mga dapat mapatawag. Sabi dito ni kasi kanina nag-live sa kanyang Facebook itong si Senate President Alan Peter Cayetano. June 4, Thursday, ang Blue Ribbon Committee, parang may subcommittee na gagawin, intended para sa hearing and investigation dito sa flood control scam. Next week na ito Yes. At si Senador Rodante Marcoleta ay mag-i-issue ng notices
Monday, June 1, 2026. So, after ilang linggo matapos makaupo, ito actually kung babasahin mo yung mga comments sa comment section ng Yes. iba't ibang mga information. Ang gusto talaga nila is matuloy, mabuhay kasi noong nasa majority pa ay yung sa pamumuno ni Tito Sen, former Senate President Tito Soto, sinabi ni Senador Lacson na bubuksan muli, iimbitahan si dating Governor Chavit Singson, kinukonsidera na imbestigahan yung 18 Marines, pero kalaunan wala naman pong nangyari hanggang sa nagkaroon ng palitan. So, ano yung nakikita mo rin dito? Maaari pa ba itong magbago? Kasi nga dahil dito sa issue, alam mo parang naglalaro sila ng chess eh. Sige, sige. Yes. Ang ganun, attorney. Yes, definitely. They are playing this political game dangerously. Kung ako sa majority, ang unsolicited advice ko, yung meaning to say, ang camp ni Alan Peter Cayetano, might as well as walk out this coming Monday. In order that, kasi ang ginaworry ko kasi pag mayroong motion to declare the committee as again vacant at magkaroon tayo ng election. So kung magbotohan po, hindi po makukuha baka makuha nila na mapalitan ang chairmanship, no? Yun nga sinasabi. Kaya magkakaroon naman ng fireworks sa Monday. Ito yung napakabigat na tagpo pagdating sa usapin na mamadaliin na naman yung leadership. Kasi si Senator Jinggoy, sa bagay, although hindi pa naman siya nawawala at nagtatago, 13, 12 na lang sila. So 11 ngayon yung sa bagay, hindi pa rin nila makukuha yung leadership no? Wala pa rin boboto ng 13, hindi pa rin sila makakuha ng 13. O unless merong bumaligtad. Kaya kung umabot sa video natin ito, ako ho ay maglalambing sa inyo. Paki-like, share yung video at yung channel ng magaling na itong batang ito. Talagang napakagaling eh. Napabilib tayo. Sa batang ito. Hindi ko alam kung mama o bata eh. Kasi boses bata eh. May mga, siya tinaguri ang mang banat. Kung may banat bay, merong mang banat. Napanood ko lang siya kaya sabi ko, may katulong na tayong bumira. Ang ina mo kasi, hindi naman mangyayari ang mga ganyang bagay kung naging maayos kang presidente. Yan si Mang Banat. Napagkukonekta natin mga boss. Lahat ng diba? ayaw ng presidente. Subscribe nyo na lang Mang Banat, yun yung kanyang channel. At syempre, shoutout segment natin. Ito tayo, shoutout tayo mula kay mula kay Ma'am Alicia Cabato, shoutout po Hong Kong sa nanonood. Ma'am Tess Santos Florendo, shoutout po Maripe Julieta, shoutout po. Tolitz Datig, shoutout po. Johnny Plasencio, shoutout po. Arnold Vigilla, shoutout po sa Arnold, Sir Arnold Vigilla. Nanonood siya lagi sa Alex G Salon. Yan, marami daw tayong followers doon at subscriber. Charles Coronel, shoutout po. Cebu City. Nanette Labiton, shoutout po. Teddy Season, shoutout po. Jovi 1122, shoutout po. Mega Live, shoutout po. Sir Jovi. Teresita Madura, shoutout po. Eden Prescaciosa, shoutout po sa inyo. Aida Lopez, shoutout po. Imelda C, shoutout po. Silang Cavite. Ay, silang ba to? Hindi. From Cavite. From Cavite, Solid Duterte kami ng buong family at kamag-anak-anakan ko. Yun. Sa Cavite, BPR, shoutout po. Plona Vac, 2509, shoutout po. Nomi Naya, shoutout po sa inyo. Jean Jerry Lorissimo, shoutout po. Concepcion Masiling, shoutout po sa inyo. Juliet Menjeta, shoutout po. Floren Bon, shoutout po. Ruel Semenyon, shoutout po sa inyo. Lar Andoyo, shoutout po. Angelo Manansala, shoutout po sa inyo. Eugene Reyes, shoutout po. Daryl Marfores, shoutout po. Victoria Salvador, shoutout po. Marina Palos, shoutout po sa inyo.
Renante Mendoza, shoutout po sa iyo. Oo. Fernan Malanog, shoutout po. Ma'am Veronica Peralta, shoutout po sa inyo. Yonino Bituin, shoutout po. Tarcelo Mondido, shoutout po. Bernadette Casador. At Navila Herrera, shoutout po sa inyo. Floresita Dainon, shoutout po. Dredlim Mild, shoutout po sa inyo. Nanette Labiton. Jen Soterio, shoutout po sa inyo. Fulgencio Rosete, shoutout po. Yan, kung umabot sa video natin yan. Ang aking paglalambing ha at paghingi sa inyo ng like and share. Bye-bye!